it's not supposed to happen, ba? So, kumbaga parang tanong na kagad sa utak mo, bakit ganun yung nangyayari? Ako na paano ako literal ang sagot ko, to, ba't ko ginagawa sa sarili ko to? Parang yung self-worth mo ba? The Backyard Truths. The Backyard Truths. The Backyard Truths. The Backyard Truths. Ano yun? Magde-decide ka na lang para sa sarili mo? Hindi, kaya nga kayo nag-uusap I mean, yun nga, kumbaga, yung isang partner, kumbaga, parang wala nang pakialam, ganito. So, mag-decide ka for yourself, pare. Mag-decide ka kung meron kayong anak, di pag-usapan nyo yung para sa anak. I think pwede mong gawin is, just ask yourself that question. Ikaw naman makakaramdam nun eh. Tanungin mo, Kaya ko ba bang tanggapin yung sarili ko na ginaganito ko? Ganito ba ako pinalaki? Ganito ba yung ginawa sa akin nung nasa bahay ako? Kasi minsan, ang ginagawa ng ibang tao is parang humihingi ng advice, although, which is absolutely normal. Pero I think the best person to ask is yourself. Sarili mo. Like, for example, tanungin mo sarili mo na worth it ba yung boundaries mo na, alam mo yun na i-adjust mo ng i-adjust, tapos babastusin ka lang din pala. Or mas gusto mong mas mahiling kang tanggapin yung mahirap na buhay, or mag-umadjust ka sa bagong buhay, yun nga lang, wala siya. I mean, you choose. Di ba? At least, intact yung boundaries mo, intact yung self-respect mo. Kayanin mo na lang na wala siya. Siyempre, kahit papaano, may connection naman kayo. May feelings kayo toward each other. Pero yung self-respect mo, intact. Diba? Hindi naman ang love naman or hindi naman one-way street yan, di ba? It should be reciprocated. Two-way street yan eh. So if you are able to, feeling ko lang, if you're able to ask yourself and answer that question kahit na uncomfortable siya, then I think you can arrive at an answer na masasabi mong, okay, walk away na ako. Or ikaw bahala, tiisin mo yan. Yun nga lang, boundaries mo, tinapakan. Alam mo, minsan, mas, para sa akin, sa tingin ko, mas matapang na tao yung mga kaya mag-decide na ayoko na, tama na. Pipiliin ko muna yung sarili ko. May anak o walang anak. Kasi kung may anak man kayo, pag-uusapan nyo lang is yung para sa anak. Between you with your partner, sarili ko yung pinipili ko. Yun yung isa sa mga pinakamahirap pero one of the bravest thing na ginagawa na kung sino man siya, mabababae, mapalalaki, is to walk away. With that kind of relationship, sa akin sobrang... Yung iba naman sinasabi, parang nakakapanginayang kasi 10 years na kami. No. Ako hindi ako naniniwala sa ganun. Nang manghinayang ka sa taon. No, hindi. Hindi ako naniniwala doon. Pero lagi ko naririnig yun. Sayang. 6 years? No. Sayang. Siguro, 10 years, 6 years, naghiwalay. Walang abusive, walang ganon, walang sakitan, walang ano. Siguro, hindi kayo naghiwalay. Dapat hindi kayo naghiwalay kung wala kayong issue. Manghihinayang ka, ba't mo masabi na, sayang, hindi ko kayang hiwalayin to 10 years. Kung i-base mo lang din yung pagsasama nyo, doon sa taon o sa tagal ng pagsasama nyo, is, wala rin naman yun eh. Para for me, ang dami nga dyan, pare. Nagsama agad sila, okay naman sila. Nagpakasal sila agad, okay naman sila. Nag-click, no? Boyfriend, girlfriend naman sila, okay naman sila. Di ba? Oo, kasi, for me, yung swerte ko, hindi swerte ng iba eh. Yung swerte ng iba, hindi ko swerte eh. Yung malas ng iba, hindi ko malas yun. Malas ko, hindi nila malas yun. Kumbaga, hindi talaga pare-pareho eh. Tsaka dun sa point na yung panghihinayang, ako naniniwala ako na yung kung kaya ng Diyos na tanggalin yung taong akala mo di mawawala sa'yo, paano pa pag inisip mo na yung ibigay sa'yo ni Lord yung taong akala mo never mong makukuha pero nakuha mo. Diba? Parang para sa akin kasi ako firm believer talaga ako na lahat ng taong nakikilala natin was put there for a reason. Hindi yung basta nagkataon lang. Totoo naman yan na parang talaga yan eh, may mga lessons. Bawat tao
na nakilala mo, na hindi mo pwedeng sabihin na dumaan sa'yo eh. Na, hindi, lahat naman yan, kahit yung dumaan sa'yo, may minahal ka dyan eh. Talagang ganun lang talaga. May mag-end up ka lang talaga sa isa lang. Hanggang doon lang. Kumbaga na-exhaust mo na yung ano niya, yung time niya. Oo, kumbaga talagang ginawa ng Diyos yun na parang ito yung timeline mo. Pagdating dito, ito na. Yan na yun. Oo. It has served its purpose. Na parang, although it didn't work out for you, pero if you really look back at it, may natutunan ka dito kasi down the road, pag may nakilala ka, doon mo either ma-apply yun, doon mo ma-upgrade yung sarili mo, doon yung mga bagay na maiisipin mo na, to make myself better and to make this relationship better, I can look back at the past at masabi kong, I know what to do here. I know what buttons not to push. I know when I should speak up. I know when I should say I'm sorry. You know, I know when to admit my faults, mga ganon. So, tama yung sinabi ni Jerome na talagang may mga namimit din tayo talaga na, although it's very Life toxic. lesson, no? Oo, tulad yan, di ba? Baka isipin mo, the worst relationship ever. Pero if you think about it, it taught you something. Nasa sayo na lang talaga. Baka magkaroon ka pa ng iba na mas worse. Yeah. At pag nangyari yon, alam mo na kung paano mo i-approach. Malamang. Oo, hindi mo na siya parang, teka lang. Sige, baka magbago ka. Bigyan kita ng chance. No. No, alam mo, kumbaga, hindi rin naman eh. Kumbaga, hindi mo naman masasabi sa ngayon na, hindi ko na pagbibigyan yan. Nangyari na sa akin dati yan. Depende pa rin talaga yan sa, alam mo yun na, pangunawaan yung dalawa, sa pag-uusap yung dalawa. Communication talaga. And then, at the same time, may kita mo yung medyo makakita ka ng, mga warning signs. So, medyo makaka-adjust ka. Diba? Kasi like I said, you're supposed to be there to not only protect yung self-respect mo, pero maprotektahan din yung relationship nyo together as a whole. Diba? Hindi lang yung sa'yo, protect mo din sila. Hey, we might be entering something na hindi maganda dito. Kalma muna tayo. Hindi, ayun nga, yung kumbaga maano mo na, maunahan mo na siya. Oo, unahan mo na. Teka lang parang, yun, maganda na rin yan na na-experience mo yan. Alam mo, ang kagaya ng sinasabi mo kanina, down the road, alam mo kaagad kung anong gagawin mo dyan kasi na-experience mo na, mapipigilan mo na, mape-prevent mo na. Yun yung pinakamaganda. Addition na rin yan sa growth mo. So, ang mangyayari niyan, swerte yung magiging nice girlfriend mo. Wait, matanong, kayo ba may mga experience ba kayo like mga abusive na sa relasyon, ganyan? Ako sa physical, hindi eh. More on, naranasan ko more on yung sa yung mental and emotional. Lalo na nung nasa Japan ako. Kasi syempre, work. Nahalo na ng alak. And sobrang toxic. Tapos nahahaluan ng bisyo. Nahahaluan ng mga hindi magagandang bagay. Sa Japan, anything goes dun eh. So, sumakto sa time ng buhay ko na bata-bata pa, immature. So, ang naranasan ko dun, more on emotional and mental abuse. So, eventually, nag-walk away na lang ako. Sa partner mo yan? Sa Japan. Ex ba? Ex ko sa Japan. Okay. So, buti na mo kaagad, nasolusyonan mo kaagad. Well, hindi, katulad ng sa'yo, hindi rin naman siya agad-agad. Hindi rin naman agad-agad. Kasi, gusto Na-experience mo lang din. Na-experience ko lang din. Na-experience mo lang din. Siguro parang hindi ko na kaya to. Umabot ako sa ganun. Hindi ko na Mabot din ng buwan, ganun. Tumagal din kami pero nung hindi rin tumagal yung abuse eh. Nung parang nangyari pala ng pakonti-konti. Hindi ako sanay sa ganun eh. Hindi iba yung capacity ko eh na parang magagawin sa akin to. Di ba? Ba't mo ko backstab? Bakit mo ko sisiraan? Bakit mo ko i-manipulate? Yung part na hindi ko nagigets yun. It's not supposed to happen, ba? So, kumbaga parang tanong na kagad sa utak mo, bakit ganun yung nangyayari? Ako na paano ako eh. Literal ang sagot ko, tanginan to. Ba't ko ginagawa sa sarili ko to? Parang yung self-worth mo ba? Diba? Na parang although kahit gustong-gusto kita, kahit na nag-enjoy ako sa company mo, parang sa utak ko na parang may nagsasalita sa utak ko na, uy, okay ka lang. Uy, hindi ko deserve to. Parang may nagsasalita sa utak ko eh. Baka na yan?
trauma na din. I think that's Ganun. yeah. Trauma na din. Kasi Parang- sobrang stressful din sa Japan. Oo, So, natatrauma ka na wala na, di na kaya. mm, Syempre, like I said, iba-iba ang capacity ng bawat isa. Kung maaaring sa'yo hanggang dito, malamang ang akin hanggang dito lang. oo. Hindi pare-pareho. Tama yan, totoo. Hindi tayo pare-pareho ng capacity, ng kakayanan sa kung paano, hanggang saan mo i-absorb yan. I-handle yung ganung So, sitwasyon. sa early on pa lang sinabi ko, ay, hindi na. Ayos din, no? Buti. Although hindi siya madali, Mm. Gustong-gusto ko talaga yung babae. Pero parang, I don't see it, parang, if it's not healthy now, tapos parang hindi mo siya maggamot-gamot, and you're trying all the remedies possible, then what's the point? Di ba? Ano That's na the yun? point. Tama rin ang ginawa mo. Na at least, na actually, hindi mo nga na-prevent eh. Talagang naano mo na eh. Parang naputol mo na siya agad. Kasi like I said, ang liit lang ng capacity ko sa ganyang bagay. Maliit lang. Naputol mo na agad. Oo, no? naputol ko na kaagad. And nakapag-decide ka agad, this is the time that I need to walk away. Which is na, yeah, okay din. At least kasi, yung iba nga dyan, di ba? Kagaya nung kung ano-ano pa yung napagdadaanan nila sa buhay nila, bago nila nalaman na it's time to walk away. Yun nga lang, traumatized na. Too late na. Oo. Ang laki na pala ng damage Oo. na nagawa sa'yo, na ang laki na ng nawala sa'yo. Bago mo na realize na Tapos mag-heal ka pa niyan. yung healing period, yun pa yung medyo Siyempre, yung ganyang klaseng bagay, yung mga abuse, hindi mo naman basta-basta nakikwento yan. yes. Yung mga ganyang bagay, Pag mag-isa ka, no? sarili mo lang ka, yan. no? Oo, tapos sa kwarto ka, tapos nakikinig ka lang sa slow jumps mo. O nakikinig ka kay, ano ba yun, kay Papa Jack. Mga ganyan lang. Siya lang ang makaka-relate sa'yo. Meron pa bang Papa Jack? Ayun ko. Wala na yata eh. Wala na. Hindi ko na siya narinig sa radyo eh. Lalo na sa lalaki, ang lalaki ba tatawag na pre, girlfriend ko, yung asawa, pare. Madalas sa babae, oo. Pero kung sa babae, lalaki, it's normal. hindi basta-basta Pero- makapag-open yan. Sa personality ng lalaki, sa genes natin, it's not normal na i-share pa natin yan. Yung mga ganyang bagay, talagang sinasaloob na lang. Alam mo, naalala mo yung pinag-usapan natin na last time na parang yung it's okay to talk, yung mga lalaki. Ngayon lalabas yung na parang dapat pala naganap ako ng masasabihan, na makakausap. Alam mo yun. And I think that yung topic natin na to for this podcast is in a way parang yung may nanonood dito na is going through an abusive situation or relationship, regardless if lalaki o babae, at wala siyang mapagkwentuhan. Ang dating nito, tayo na kumakausap sa kanya. So in a way, this could be healing for the person watching, Yes. for the person Oh. listening na, nagigets nila ako. Okay. So, Pero isa lang din ang ano ko ma-advise ko. Kung gusto mo magsalita or gusto mo na maghanap ng kausap, don't talk to the opposite gender. Kasi ano ka eh, mahina ka, weak ka, basag ka. Hanap ka ng ito lang, bakit? Hindi, kasi pare ang tendency niyan, alam mo, syempre kung halimbawa opposite gender. Ako lalaki, babae yung ano ko. Syempre i-comfort ako ng i-comfort yan eh. So mahina ako, makakita ako ng maganda para sa kanya na parang okay to. Kasi yung problema mo yung partner mo eh. Tapos nakikita mo ngayon yung kagandahan ng yung opposite gender na pinag-oopenan mo ng problema mo. 'Di ba? So, yun yung kaya nga ang advice ko is habang mahina ka, habang basag ka, yung wag kang mag-open sa opposite gender. Wag kang mag-open sa lalaki. Kung babae ka, wag kang mag-open sa babae kung lalaki. Wag kang mag-open sa lalaki kung babae ka naman. 'Di ba? Kasi dangerous yun pa. Na-experience mo ba? Hindi. Sa experience ko, physical, meron akong na-physical ako, pero hindi yun yung parang Na-trigger ka. hindi yung talagang buong relasyon gano'n. No, Okay. hindi. Umabot sa point na parang na-physical ako, okay, pero wala akong naging ex-girlfriend dati na ako yung na-physical. Wala. Pero syempre, bilang lalaki,
marami tayong napagdaanan kagaya ng pinag-uusapan natin. May mga iba't iba akong nakilala at iba-ibang kultura, iba-ibang pagkatao ng babae. At alam ko hindi rin naman ako naging perpekto sa kanila. May mga panahon na naging controlling ako. Pero for me, sa tingin ko yung pagiging controlling is one of the part Form of ng abuse. abuse. And then naging nasubukan ko na rin, alam ko in myself na nagmanipulate ako ng tao na ganun. So hindi naman tayo perfecto eh. So para sa akin may mga bagay na yun na napagdaanan ko, pinagsisihan ko, humingi ako ng tawad kung sino man sila. At ngayon nagpapasalamat din ako kasi napagdaanan ko yun. Kasi parang naging journey rin ng buhay ko yun. Masabi kong At may natutunan ka. na thankful ako kundi rin dahil sa past ko. Hindi ako magiging ganito ngayon sa present ko. Kumbaga hinubog ka. Oo. Molded you. Yun yung kagandahan doon na kagaya ng pinag-uusapan natin. May mga relasyon din ako na ako yung nag-walk away. If there's just to parang advice lang. General advice lang. No? Ang abusive relationship, toxic relationship, wag na lang, parang, wag lang, either it's a bad memory to have. Looking back, wag na lang, you can always look at it na it's not either a good or bad experience, pero siguradong 100% it's a learning experience. Diba? Sabi nga ng South Border, pare, there's always a rainbow After the rain. Di ba? Di ba? Napasok mo pa yun. Hindi, di ba? Totoo yun, pare. Di ba? Laging meron ilaw sa dulo ng tunnel, pare. Maging thankful na lang. Isa sa mga feeling ko, isa sa mga advice na kaya kong ibigay is maging thankful kayo kasi napagdaanan nyo yan. At least for your next relationship or kung ano man ang pagdadaanan nyo, masasabi nyo na mas matibay ako ngayon. Mapa-relasyon sa partner or sa relasyon mo sa anak mo. No, mas magiging matibay ka. True. Mas magiging knowledgeable ka. Yun yung kagandahan doon. Check yun. The Backyard Truths. The Backyard Truths. The Backyard